Dahil sa isang kasunduan, pumayag ang malamig na bilyonaryong si Rafael Alejandro de Villa na magpanggap na nobyo ng kasambahay na si Liana Reyes upang iligtas siya sa kahihiyan sa kasal ng kapatid nito. Ngunit habang ginagampanan nila ang isang huwad na pag-ibig, unti-unting gumuho ang pader ng pagkakaiba ng estado at mga sugat ng nakaraan. Kapag ang isang kasinungalingan ang naging simula ng lahat, posible bang mauwi ito sa tunay na pag-ibig? Bumagsak ang baso ng whiskey sa marmol na sahig at ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng penthouse. Hindi man lang napakurap si Rafael Alejandro de Villa. Nanatili siya nang nakatitig sa tanawin ng Makati City mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing nagkalat sa lupa. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay malamig at walang buhay, tulad ng kanyang puso. Ang halakhak, iyon ang narinig niya bago nabitawan ang baso. Isang alaala ng halakhak ng babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan ng lahat, ang kanyang dating nobya. Ang parehong halakhak na narinig niya mula sa kabilang kwarto kasama ang kanyang karibal sa negosyo. Ang pagtataksil na yon ang nagwasak sa kanyang tiwala sa pag-ibig at nagtayo ng matataas na pader sa paligid ng kanyang puso. Napatiimbagang siya. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya muling magpapadala sa emosyon. Ang lahat ay transaksyon. Ang lahat ay may katumbas na presyo. Pag-ibig, isa lamang yung salita para sa mga taong mahihina at mapanlinlang. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa, balak sanang tawagan ng kusina para magpalinis ng kalat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa speaker. Isang hikbi. Kumunot ang kanyang noo. Ito ay ang boses ni Liana Reyes, ang kanyang kasambahay. Tahimik, masipag, at halos hindi mo mapapansin ang presensya. Ngunit ngayon, ang boses nito ay basag at puno ng pighati. Kahit hindi ko na alam ang gagawin ko, narinig niyang sabi ni Liana sa pagitan ng mga hikbi. 2 linggo na lang, kasal mo na. Paano ko sasabihin kina nanay na wala akong maipapakilalang nobyo? Nakakahiya. Sandaling katahimikan, tila pinipigilan ni Liana ang pag-iyak. Hindi naman sa ganoon. Alam mo namang masaya ako para sa'yo. Sobra. Pero, ang hirap kasing umuwi dyan na parang bigo ako, na ako na lang ang naiiwan. Ayokong mag-alala pa sila sa akin. Nakinig lang si Rafael. Sa normal na pagkakataon, iinisin niya ang ganitong drama. Problema ng iba, hindi niya problema. Ngunit may kung anong kakaiba sa tinig ni Liana. Hindi ito pag-iinarte. Ito ay tunay na bigat ng damdamin. Isang desperasyon na tumagos sa pader ng pagkamanhid na matagal na niyang itinayo. Sige na, ibababa ko na. Baka marinig pa ako ni Sir Rafael. Mag-iingat ka dyan, ha? Mahal na mahal kita. Nang matapos ang tawag, katahimikan na muli ang bumalot sa intercom. Ngunit ang mga salita ni Liana ay nanatili sa isipan ni Rafael. Nakakahiya. Bigo. Ayaw mag-alala ang pamilya. Mga salitang hindi niya madalas marinig sa kanyang mundo, kung saan ang lahat ay tungkol sa imahe, kapangyarihan, at pera. Tumayo si Rafael. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang kakatwa, hindi makatwiran at labas sa kanyang karakter. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya ito maiwaksi. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang opisina, tinahak ang malawak at tahimik na pasilyo patungo sa kusina. Nakita niya si Liana doon, nakatalikod. Nagpupunas ng mga luha habang naghuhugas ng pinggan. Ang balikat nito ay bahagyang nanginginig pa. Liana, ang boses niya ay malamig at may awtoridad na nagpatigil sa paggalaw ng dalaga. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay namumugto at puno ng gulat at takot. Agad nitong pinunasan ang kanyang pisngi. Sa Sir Rafael,
Gising pa po pala kayo. Pasensya na po sa ingay. Sabi nito, yumuko na para bang nahihiyang makita sa ganoong kalagayan. Hindi pinansin ni Rafael ang kanyang paghingi ng tawad. Tinitigan niya ito na nang diretso sa mga mata. Narinig ko ang usapan ninyo sa telepono. Nakita niya ang pagkagulat at pamumutla sa mukha ni Liana. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kahihiyan sa mga mata nito ay halos abot kamay. Kailangan mo ng nobyo para sa kasal ng kapatid mo sa Batangas. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumango lang si Liliana, hindi makatingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme. Huminga ng malalim si Rafael. Ito na. Hindi niya alam kung bakit niya ito gagawin. Marahil dahil sa pagkabagot. Marahil dahil sa isang kakatuwang kuryosidad. O marahil sa isang sulok ng kanyang nagyayelong puso. Nakita niya ang isang pagkakataong makaramdam ng kahit anong kakaiba. May solusyon ako sa problema mo, deklara niya. Nag-angat ng tingin si Liana, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Pipo, sir. Lumapit si Rafael ng isang hakbang. Ang kanilang agwat ay unti-unting lumiit. Ang kanyang anino ay tila nilamon ang maliit na figura ni Liana. Ako ang magpapanggap na nobyo mo. Ang mga mata ni Liana ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakawang hindi makapaniwala sa narinig. Ang tanging maririnig sa malawak na kusina ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga. Bakit? Bakit ang isang taong tulad ni Sir Rafael de Villa, isang bilyonaryo, isang taong mula sa ibang mundo, ay mag-aalok ng ganitong bagay? Ano ang kailangan niya mula sa isang simpleng katulong na tulad niya? Ang tanong ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Isang tanong na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Parang isang malakas na kulog sa gitna ng pananahimik ang mga salitang binitawan ni si Rafael. Ako ang magpapanggap na nobyo mo. Nakatitig lang si Liana sa kanya. Ang utak niya ay tumigil sa pag-andar. Nagkamali ba siya ng dinig? Isang panaginip lang ba ito? Ang amo niyang halos hindi siya kinikibo na parang hangin lang siya sa malapalasyong penthouse na ito ay inaalok ang sarili na maging kasama niya sa probinsya? Imposible. Popo? Sir? Iyon lang ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig mo ako, Liana, sabi ni Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso pa rin at hindi mabasa. Isang kasunduan. Kailangan mo ng nobyo at ako. Kailangan ko ng dahilan para umalis sa syudad na ito kahit ilang araw lang. Isang kasunduan. Ang salitang yon ang nagpabalik kay Liana sa realidad. Hindi ito tulong na walang kapalit. Isa itong transaksyon, gaya ng lahat ng bagay sa mundo ni Sir Rafael. Ngunit kahit na ang ideya ay napakakakatwa, anong mapapala niya rito? At anong gagawin niya? Isang hamak na katulong, magpapanggap na nobya ng isang bilyonaryo? Kahit sa mga teleserye ay tila hindi ka panipaniwala. Naku sir, nakakahiya po. Mabilis niyang sabi, yumuyukong muli. Hindi ko po matatanggap. Sobra-sobra na po ang tulong ninyo sa akin sa pagbibigay ng trabaho. Hahanap na lang po ako ng ibang paraan. Anong paraan? Tanong ni Rafael. May bahid ng panghahamon sa kanyang boses. 2 linggo na lang, sabi mo. Saan ka hahanap ng isang taong hindi lang papayag, kundi magiging kapani-paniwala rin sa harap ng pamilya mo? Natigilan si Liana. Tama siya. Sino ang lolokohin niya? Wala siyang panahon. At higit sa lahat, wala siyang pera para umupa ng kahit sino. Ang mukha ng kanyang ina, na umaasang makita siyang masaya at may katuwang sa buhay, ay sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang kapatid na si Katrina sa araw ng kasal nito, ayaw niyang biguin sila.
Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan at desperasyon. Pero bakit po, sir? Sandaling katahimikan. Tumingin si Rafael sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Dahil gusto ko. Simpleng sagot niya. Isipin mo na lang itong isang bonus para sa iyong mahusay na serbisyo. May isang kondisyon lang ako. Sa oras na nasa Batangas tayo, gagawin natin itong kapani-paniwala. Walang palya. Pumikit si Liana ng mariin. Ito na ang huling baraha. Ang pinakapambihirang solusyon sa kanyang problema. Nakakahiya. Nakakatakot. Ngunit ito lang ang meron siya. Sige po, sir. Halos pabulong niyang sabi. Pumapayag po ako. Pero pagpapanggap lang po lahat. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Rafael na agad din namang nawala. Magaling. Mag-empake ka na. Bukas ng umaga tayo aalis. Kinabukasan, habang inilalagay ni Liana ang kanyang mga damit, mga luma, ngunit malinis na bestida at blusa, sa kanyang maliit na bag, isang katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Ang personal na assistant ni Sir Rafael ang naroon. May tulak-tulak na cart na puno ng mga paper bag mula sa mga mamahaling brand. Pinabibigay po ni Sir Rafael, sabi ng assistant. Nang buksan ni Liana ang mga ito, halos malula siya. Mga damit, sapatos, at bag na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang bilhin. Magaganda sila. Oo. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay parang isang kasuotan para sa isang dula. Isang paalala na lahat ng ito ay palabas lang. Sa halip na matuwa, lalo siyang kinabahan. Paano niya dadalhin ang mga ito? Anong sasabihin ng mga tao sa kanila? Ang biyahe papuntang Batangas ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Liana sa passenger seat ng mamahaling kotse ni Rafael, hindi magkanda-ugaga sa kanyang kinauupuan. Ang amoy ng leather at ang lamig ng aircon ay tila nagpapatingkad sa agwat ng kanilang mundo. Relax, Liana. Hindi kita kakainin. Basag ni Rafael sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin sa daan. Pasensya na po, sir. Hindi po ako sanay. Mahina niyang sagot. Rafael, tawagin mo akong Rafael kapag tayo lang o kapag nasa Batangas na tayo. Kailangan nating masanay. Pagtatama nito, tumango lang siya, Rafael. Ang pangalan ay tila banyaga sa kanyang mga labi. So ano ang dapat kong malaman tungkol sa pamilya mo? Tanong nito. Ang tono ay parang isang CEO na naghahanda para sa isang business meeting. Nagsimulang magkwento si Liana tungkol sa kanyang ina na mahilig magluto, sa kanyang kapatid na si Katrina na malapit ng ikasal, sa kanilang maliit na bahay na malapit sa dagat. Habang nagsasalita siya, unti-unti siyang nagiging komportable, ngunit sa isang iglap, nadulas ang kanyang dila. Kaya po ako nagsisikap dito sa Maynila para makatulong sa kanila, lalo na sa malaking utang na iniwan ni Itay. Agad siyang napatigil at napakagatlabi. Bakit niya sinabi iyon? Nakakahiya. Iisipin ni Sir Rafael na kaya siya nagkakaganito ay dahil sa pera. Ngunit hindi ito nagtanong. Isang tango lang ang isinagot nito. Ngunit nakita ni Liana sa peripheral vision niya ang panandaliang pagsulyap nito sa kanya. Isang sulyap na tila sinusuri siya. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang iniliko ni Rafael ang kotse at pumarada sa tapat ng isang simpleng karinderya sa gilid ng daan. Nagugutom na ako. Anunsyo nito? Nagulat si Liana. Pipo, dito po tayo kakain? Bakit? May problema ba sa pagkain dito? Wala po, sir. Masarap po dito. Pero baka po hindi ninyo magustuhan. Hindi ito sumagot. Bumaba lang ng kotse. Sumunod na lang si Liana. Sila ang umagaw ng atensyon sa loob. Isang lalaking nakapang-opisina at isang babaeng simple. Bumaba mula sa isang kotseng nagkakahalaga ng isang bahay. Si Liana na ang umorder para sa kanila.
Tapsilog para sa kanya at longsilog para kay Rafael na may kasamang mainit na kape. Nang dumating ang pagkain, kumuha ng kutsara at tinidor si Rafael, ngunit pinigilan siya ni Liana. "Sir!" Rafael, pagtatama niya sa sarili, namumula. Mas masarap po yan kapag kinakamay. Tinitigan siya ni Rafael pagkatapos ay ang kanyang plato na parang sinusuri ang isang kakaibang specimen. Ngunit sa ikinagulat ni Liana, ibinaba nito ang mga kubyertos. Pinanood niya itong maghugas ng kamay at pagkatapos ay tularan ng kanyang ginagawa, medyo alanganin sa simula. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bahagyang pagngiti, isang tunay, hindi pilit na nangiti, habang sinusubukan ni Rafael na buuin ang perpektong subo ng kanin, itlog at longganisa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng usok ng mga niluluto at ingay ng mga sasakyan sa highway, hindi ito ang kanyang amo. Isa lang siyang lalaki na natututong kumain gamit ang kanyang mga kamay. Gumaan ang pakiramdam ni Liana. Marahil, hindi naman magiging ganoon kahirap ang pagpapanggap na ito. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang naglaho. Habang papalapit na ang kotse sa bukana ng kanilang bayan, ang mga pamilyar na tanawin, ang arko na may nakasulat na "Welcome to Mabini", ang mga puno ng niyog, ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. At doon, sa may kanto, malapit sa isang waiting shed, nakita niya ito. Isang figurang nakasandal sa poste, naninigarilyo, tila may hinihintay. Ang buhok na maayos na nakagel, ang pamilyar na tindig. Kahit malayo, kilalang kilala niya. Si Anton Salcedo. Napasinghap si Liana at mabilis na napalingon sa kabilang bintana, na para bang ang pag-iwas ng tingin ay magpapalaho sa lalaki. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalamang ngayon ang uwi niya? Ang kanyang nakaraan, ang multo na pilit niyang tinatakasan ay narito, naghihintay. At kasama niya sa kotse ang lalaking pinangakuan niya ng isang kasinungalingan. Napansin agad ni Rafael ang biglaang pagbabago sa kilos ni Liana. Ang kaninang bahagyang pag-relax sa kanyang upuan ay napalitan ng paninigas ng katawan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas ng bintana, sa isang figurang mabilis na nilagpasan ng kanilang sasakyan. "May problema ba?" tanong niya. Ang kanyang tono ay neutral, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanuri. Umiling si Liana, ngunit hindi lumingon sa kanya. Wala po, sir. Nagulat lang po ako. Malapit na po tayo." Ang boses nito ay pilit at halatang may itinatago. Hindi na muling nagsalita si Rafael, ngunit itinatak niya sa kanyang isipan ang imahe. Isang babaeng natatakot. At ang takot na yon ay may pangalan, kahit hindi pa niya alam. Ilang sandali pa, pumasok sila sa isang maliit na kalsada at huminto sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Bago pa man makababa si Rafael, bumukas na ang pinto at isang grupo ng mga tao ang masayang sumalubong sa kanila. "Lia, anak, sa wakas nakauwi ka na." Isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mainit na ngiti at mga mata na kamukhang kamukha ni Liana ang unang yumakap sa kanya. Ito siguro ang kanyang ina. Sunod-sunod na ang mga yakap at kamayan. Isang dalagang mas bata at mas makulit ang humila kay Liana. "Ate, at sino itong kasama mo? Siya na ba, ate?" Ang buong pamilya, mga tita, tito at mga pinsan ay nakatingin na ngayon sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni Rafael ang pagiging sentro ng atensyon sa paraang hindi siya sanay. Sa mundo niya, ang atensyon ay laging may kasamang paggalang o takot. Dito, ito ay puro kuryosidad at init. "Magandang araw po," bati ni Rafael sa formal na paraan.
Inilahad ang kanyang kamay sa ina ni Liana. Ako po si Rafael. Ngumiti ang ginang. Elena, nanay ni Liana. Naku iho, halika't pumasok kayo. Huwag kang mahiya. Ang loob ng bahay ay simple, ngunit napakalinis at puno ng buhay. Ang amoy ng nilulutong adobo ay nangingibabaw. Malayo sa malamig at malawak na espasyo ng kanyang penthouse. Dito, ang bawat sulok ay tila may kwento. Ate, ang gwapo ng nobyo mo. Bulong ni Katrina, ang kapatid ni Liana. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Namula si Liana at siniko ang kapatid. Lumingon ito kay Rafael na may nag-aalalang tingin. Ito na ang simula ng kanilang pagpapanggap. At si Rafael, na sanay sa mga negosasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay hinarap ang hamon na ito ng may kakaibang determinasyon. Ngumiti siya. Isang ngiting pinraktis niya para sa mga board meeting at dahan-dahang inakbayan si Liana. Masaya akong makilala kayong lahat. Marami na kasing naikwento sa akin si Lia tungkol sa inyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malambing. Naramdaman niyang nanigas si Liana sa kanyang pagkakaakbay. Ngunit segundo lang ang lumipas, naramdaman din niyang bahagyang nag-relax ito. Sumasabay na sa agos ng kanilang palabas. Sang kolektibong, ay! Ang narinig niya mula sa mga pinsan ni Liana na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Ito ay kakatwa. Ngunit hindi naman masama. Habang naghahapunan, sinubukan ni Rafael na makibagay. Sumagot siya sa mga tanong tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi niyang nagpapatakbo lang siya ng isang maliit na kumpanya at kung paano sila nagkakilala ni Liana, isang kwentong binuo nila sa biyahe. Sa bawat sagot niya, hinahawakan niya ang kamay ni Liana o sinusulyapan ito, mga maliliit na kilos na alam niyang magpapatunay sa kanilang relasyon. At sa bawat pagkakataon, nakikita niya ang pasasalamat sa mga mata ng dalaga. Mamayang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa kasal kinabukasan, naghahanap si Rafael ng tahimik na lugar sa may hardin para sagutin ang isang tawag mula sa kanyang opisina. Habang pabalik, napadaan siya sa may bintana ng kusina kung saan narinig niya ang boses ni Aling Elena na kausap ang isang kamag-anak. Malaking tulong talaga si Liana. Kung hindi dahil sa ipinapadala niya buwan-buwan, hindi ko alam kung paano na kami. Yung utang na iniwan ng tatay niya dahil sa naluging negosyo. Napakalaki. Awa ng Diyos. Unti-unti nang nababawasan dahil sa sakripisyo niya. Napatigil sa paglalakad si Rafael na natili sa dilim kung saan hindi siya makikita. Utang na iniwan ng ama. Sakripisyo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang naunang hinala niya na baka pera lang ang habol ng dalaga ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya mawari. Respeto. Ang bigat na dinadala ni Liana ay hindi pala para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Mabait talagang bata yang si Liana. Narinig niyang sabi ng kausap ni Aling Elena. Kaya siguro biniyayaan ng mabuting nobyo. Mukhang aalagaan siya niyan. Sana nga. Dasal ko yan gabi-gabi. Pagod na ang anak ko. Deserve na niyang sumaya. Sagot ni Aling Elena. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Tahimik na umalis si Rafael sa lugar na yon. Isang bagong pagtingin ang nabuo sa kanyang isipan para sa babaeng kasama niya. Hindi ito isang simpleng kasambahay. Isa itong mandirigma. Tahimik na lumalaban para sa mga mahal niya sa buhay. Kinabukasan, araw na ng kasal ni Katrina. Ang buong bahay ay puno ng tawanan, sigawan, at amoy ng mga bulaklak at handaan. Si Rafael, na nakasuot ng isang simpleng barong Tagalog na ipinahiram sa kanya, ay tila isang estranghero sa gitna ng masayang kaguluhan. Ngunit habang pinapanood niya si Liana, na tumutulong sa pag-aayos sa kanyang kapatid, ang ngiti nito ay totoo at hindi pilit. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan.
Sa reception na ginanap sa isang hardin malapit sa dagat, mas lalong naging kapani-paniwala ang kanilang pagpapanggap. Nagsayaw sila, nagkukulitan kasama ang mga pinsan ni Liana, at sa isang pagkakataon, habang sila'y nakaupo at pinapanood ang mga bagong kasal, tumawa si Liana sa isang biro ng MC, isang tawang malutong at walang halong pagkukunwari. Napatingin si Rafael dito, at sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang kanyang kasambahay. Ang nakita niya ay isang magandang babae na may mga matang kumikinang sa saya. Isang babaeng tila binitawan ang lahat ng bigat na dinadala sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, naisip niya na ang pag-aalok niyang magpanggap ay hindi lang isang kakatwang desisyon. May isang bahagi sa kanya na natuwa na naging dahilan siya ng ngiting iyon. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang lalaki ang papalapit sa kanilang mesa. Matangkad, maayos manamit, at may isang klase ng kumpiyansa sa sarili na agad na nakuha ang atensyon ni Rafael. Ngunit hindi ang lalaki ang nakapagpatigil sa kanya, kundi ang reaksyon ni Liana. Ang tawa sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y kampanteng nakapatong sa mesa, ay mahigpit na humawak sa kanyang bestida. Ito ang parehong takot na nakita ni Rafael sa kotse kanina. Pero ngayon, mas malinaw, mas matindi. Liana, sabi ng lalaki. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lamig. Hindi mo man lang ako ipapakilala sa kasama mo. Napalunok si Liana, hindi makatingin ng diretso. Anton, anong ginagawa mo dito? Invited ako, syempre. Sagot ng lalaki. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Rafael. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Anton Salcedo, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Inilahad ni Anton ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Rafael. Ang pagkakamay nila ay matatag at puno ng hindi sinasabing tensyon. Rafael de Villa. Ang sikat na de Villa. Sabi ni Anton, may bahid ng panuna. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay napapadpad sa ganito kasimpleng lugar. May mga bagay na sulit puntahan. Simpleng sagot ni Rafael, habang ang kamay niya ay dahan-dahang gumapang sa likod ni Liana. Isang kilos ng pag-aangkin at proteksyon. Ngumisi si Anton, binaling ang tingin kay Liana na ngayon ay parang isang estatwang hindi makagalaw. Namiss kita, Lia. Bulong nito. Lumapit na para bang may ibubulong. Nakita ni Rafael ang pag-igting ng panga ni Liana, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, habang si Anton ay bumubulong ng mga salitang hindi niya marinig. Huwag mong isipin na nakalimutan ko na ang mga utang mo o ang mga pangako mo. Hindi man narinig ni Rafael ang eksaktong mga salita. Nakita niya ang epekto nito. Isang bakas ng luhang namuo sa gilid ng mata ni Liana na mabilis nitong pinunasan. Bago pa man makapagsalita si Rafael, tumayo na si Anton at kumuha ng isang baso ng alak mula sa isang dumadaang waiter. Kinuha nito ang mikropono mula sa MC. Isang munting mensahe lang para sa bagong kasal. Anunsyo ni Anton, at ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kina Rafael at Liana. Itinaas niya ang kanyang baso. Kay Katrina at sa iyong asawa, congratulations! Naway maging matatag ang inyong pagsasama. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro habang nakatingin kay Liana. At syempre, isang pagbati na rin para kay Ate Liana. Masaya akong makita kang muli, Liana. Ang bawat salita ay mabagal at may diin, at mas masaya akong malaman na, sa wakas, nakakita ka na ng... Huminto siya muli, hinahayaang mabitin ang lahat sa ere. Solusyon sa mga problema mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang table. Ang mga salita ni Anton ay parang bombang sumabog nang walang tunog. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak sa kalapit na mesa.
Tumingin si Rafael kay Liana. Ang mukha nito ay putlang-putla, puno ng takot at kahihiyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Anton na nakangisi ngayon, isang nangisi ng isang demonyong nanalo sa kanyang laro. Ang mga salita ni Anton ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin. Solusyon. Ang salitang yon ay tumama kay Liana na parang isang sampal sa isang iglap. Ang lahat ng saya na naramdaman niya ay naglaho, napalitan ng isang malamig at pamilyar na takot. Ang mga bulungan sa paligid ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kamag-anak ay bumabalik. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ito ang kahihiyang pilit niyang tinatakasan. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael sa kanyang likod. Isang matatag at mainit na presensya sa gitna ng biglaang panlalamig ng gabi. Ngunit imbes na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang siyang napuno ng pagkakasala. Dinamay pa niya ang lalaking ito sa gulo ng kanyang buhay. "Excuse me lang po." Narinig niya ang sariling nagsasalita. Ang boses ay mahina at nanginginig. "Magbanyo lang po ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafael. Mabilis siyang tumayo, halos matumba, at naglakad palayo sa entablado ng kahihiyan. Hindi siya pumunta sa banyo. Nagtuloy-tuloy siya sa madilim na bahagi ng hardin, kung saan ang tanging maririnig ay ang alon ng dagat at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Humawak siya sa puno ng niyog. Hinahabol ang kanyang hininga. Bakit? Bakit ngayon pa? Sigaw ng kanyang isip. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Isang text message mula kay Anton. "Ganda ng palabas ninyo, no? Bagay na bagay kayo. Ang mayamang tagapagligtas at ang kaawa-awang dalaga." Classic. Napakagatlabi si Liana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nag-type siya ng reply. "Ano bang kailangan mo, Anton? Tigilan mo na ako." Halos agad-agad ang sagot nito. "Tigilan? Lia, nagsisimula pa lang tayo. At para malinaw lang, hindi ako ang kailangan mong kausapin. Siya, ang solusyon mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Tingnan natin kung mananatili pa yan sa tabi mo kapag nalaman niyang ginagamit mo lang siya para bayaran ang utang mo sa akin." Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Utang. Palagi na lang bumabalik sa salitang yon. "Liana." Napatalon siya sa gulat nang marinig ang boses ni Rafael sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang anino nito laban sa liwanag mula sa reception. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng itinatago niya. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang likod. "Sir." "Rafael?" Bulong niya. "Sino siya?" Diretsong tanong ni Rafael. Walang paligoy-ligoy. Ang boses nito ay hindi galit, ngunit may bigat na nagpapahiwatig na hindi ito tatanggap ng kasinungalingan. Umiling si Liana. "Wala po yon, sir. Kaibigan lang po. Mapagbiro lang po talaga." "Huwag mo akong gawing tangal, Liana," sabi ni Rafael, lumapit ng isang hakbang. Ang boses nito ay bahagyang tumigas. "Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Nakikita ko pa rin hanggang ngayon." Anong ibinulong niya sa'yo? Anong solusyon ang sinasabi niya? Naramdaman ni Liana na parang unti-unti siyang nasusukol. Ang mga pader ay papalapit. Ang mga alon sa likod niya ay tila nagbabantang lunurin siya. Kung sasabihin niya ang totoo, iisipin ni Rafael na isa siyang desperada at mapanlinlang na babae. Mawawalan ito ng tiwala sa kanya. At higit sa lahat, mawawalan siya ng trabaho, ang tanging bagay na bumubuhay sa kanyang pamilya. Ngunit kung magsisinungaling siya, alam niyang malalaman at malalaman din nito. Siya po si Anton. Dati ko po siyang nobyo. Sa wakas ay inamin niya ang mga salita ay tila napakahirap bitawan.
At pagpapatuloy ni Rafael na parang alam niyang may kasunod pa. Napabuntong hininga si Liana, isang buntong hiningang puno ng pagod at pagsuko. At ang pamilya ko po, may malaking utang sa pamilya niya. Matagal na po iyon, nung nabubuhay pa si Itay. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael, hindi gulat, kundi isang uri ng pag-unawa, na tila may isang piraso ng puzzle na nalagay sa tamang lugar sa isipan nito. Kaya ka ba natatakot sa kanya? Tanong ni Rafael. Dahil sa utang? Tumango si Liana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ginigipit niya po kami. Palagi niya pong ipinapaalala sa akin na hawak niya kami sa leeg, na kahit anong gawin ko, babalik at babalik ako sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-amin, isang anino ang muling lumitaw. Si Anton. Naglalakad ito papalapit sa kanila. May dalang 2 baso ng alak at may ngisi sa labi. Mukhang nagkakatuwaan kayo dito sa dilim, sabi nito. Ang boses ay puno ng pang-aasar. Inabot nito ang isang baso kay Rafael. Inom muna tayo, De Villa, para sa mga bagong solusyon. Hindi kinuha ni Rafael ang baso. Nanatili siyang nakatitig kay Anton. Layuan mo siya. Simpleng utos ni Rafael, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Tumawa si Anton, isang tawang mapakla. At bakit naman? Dahil sa'yo na siya ngayon? Ganun ba kabilis, Lia? Nakahanap ka na agad ng mas malaking isda? Sabagay, sino ba naman ako kumpara sa isang De Villa, hindi ba? Kayang-kaya kanyang bilhin. Kayang-kaya niyang bayaran lahat ng problema mo. Tumigil ka, Anton! Sigaw ni Liana. Ang takot ay napalitan na ng galit. Ngunit hindi natinag si Anton. Lumingon ito kay Rafael. Huwag kang maging kampante, De Villa. Ang babaeng yan. Sabi nito. Itinuturo si Liana na parang isang bagay. Ay gagawin ang lahat para sa pera. Tanungin mo pa siya. Sinabi ko nang layuan mo siya. Ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. Mas mapanganib. O ano? Sasaktan mo ako? Hamon ni Anton. Sige. Para magkaroon ng mas malaking eksena. Para malaman ng buong bayan na itong si Liana Reyes ay ipinagpalit ako para sa isang milyonaryo. Para isalba ang pamilya niya. Ibinaba ni Anton ang hawak na mga baso sa isang kalapit na bangko at kinuha ang isang folder mula sa loob ng kanyang coat. Isang folder na hindi napansin ni Liana kanina. Inihagis niya ito sa paanan ni Rafael. Basahin mo ito, Mr. De Villa. Makikita mo kung gaano kakahalaga sa buhay ni Liana at sa negosyo ko. Napatingin si Liana sa folder na may takot. Alam niya kung ano ang laman niyon. Ang mga kasulatan ng utang, ang mga papeles ng pagkakautang na sumira sa buhay ng kanyang ama at nagpahirap sa kanilang pamilya. Ngunit may iba pa siyang nakita. Sa ibabaw ng mga dokumento ay may mga litrato nila ni Anton. Noong sila pa, noong mga panahong akala niya ay totoo ang lahat. Yumuko si Rafael at kinuha ang folder. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha nito habang binabasa ang mga papeles at tinitingnan ang mga litrato. Ang kaninang proteksyon sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas kilala ni Liana. Isang bagay na kinatatakutan niya. Pagdududa. Ang parehong pagdududa na nakita niya sa mga mata ng ibang tao noon. Ang parehong paghuhusga. Tumingin ito mula sa mga litrato papunta sa kanya at sa isang iglap, ang alyansang binuo nila ay tila gumuho. Ang init ng kamay nito na kanina'y nasa kanyang likod ay parang alaala na lang ng isang bagay na hindi naman talaga totoo. Ang nangisi sa mga labi ni Anton Salcedo ay isang imaheng tatatak sa isipan ni Rafael. Isang ngisi ng tagumpay, isang ngising nagsasabing, game over. Isinara ni Rafael ang folder. Ang bigat ng mga dokumento ay tila katumbas ng bigat ng sitwasyon. Utang.
mga litrato ng nakaraan, isang perpektong formula para sa pagdududa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang isip ay bumalik sa pagiging CEO. Malamig, kalkulado. Tumingin siya kay Anton. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tapos ka na. Natigilan si Anton. Tila hindi inaasahan ang ganoong kalamig na reaksyon. Hindi mo ba naintindihan, De Villa? Ang babaeng yan. Naintindihan ko. Putol ni Rafael. Naintindihan kong tapos na ang partisipasyon mo dito. Kinuha niya ang braso ni Liana na nanatiling tulala at namumutla. Uuwi na kami. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Anton. Hinila niya si Liana palayo sa dilim, pabalik sa ingay at liwanag ng reception, at palabas patungo sa kanyang kotse. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat tingin ng mga kamag-anak ni Liana ay tila isang akusasyon. Ang biyahe pabalik sa Makati ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas matindi pa sa katahimikan noong sila'y papunta. Kung kanina ay may halong pag-aalangan, ngayon ay may halong yelo. Si Liana ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi nagsalita si Rafael. Ang utak niya ay naglalaro ng paulit-ulit na mga senaryo. Ang mga litrato ni Liana at Anton, masaya, magkayakap. Ang mga salita ni Anton, gagawin ang lahat para sa pera. At ang alaala ng kanyang dating nobya, si Isabela. Ang matamis nitong nangiti habang unti-unti siyang sinisira. Pare-pareho lang ba sila? Tanong ng isang pamilyar at mapait na boses sa kanyang isipan. Isa lang ba itong mas komplikadong palabas? Ngunit sa gitna ng pagdududa, may isang bagay na hindi magtugma. Ang takot sa mga mata ni Liana. Ang sakripisyo na narinig niya mula sa ina nito. Ang tawa nitong totoo at walang pagkukunwari kanina lang. Ang mga yon ay hindi akma sa imahe ng isang babaeng mapanlinlang. Pagdating nila sa penthouse, agad na bumaba si Liana. Salamat po sa paghatid, sir, sabi nito, hindi makatingin sa kanya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid. Sir, hindi na Rafael. Bumalik na sila sa dati. O baka mas malala pa. Kinabukasan, ang penthouse ay tila lumamig ng 10 beses. Si Rafael ay nagkulong sa kanyang opisina. Nang magdala si Liana ng kape, hindi niya ito tiningnan. Ilagay mo na lang dyan, sabi niya. Ang mga mata ay nakapako sa laptop. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa mga yapak nito bago ito tuluyang umalis. Bawat segundo ng pananahimik ni Liana ay parang isang pag-amin sa kanyang kasalanan. At bawat segundo ng pananahimik niya ay parang isang parusa. Ngunit si Rafael De Villa ay hindi isang taong nagpapatalo sa emosyon. Siya ay isang taong kumukuha ng datos. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Miguel, sabi niya sa telepono, may ipapahanap ako sa'yo. Isang pangalan. Anton Salcedo. Alamin mo ang lahat. Ang negosyo niya, ang mga koneksyon niya, ang nakaraan niya. Lahat. I want a full report by tomorrow. Kinabukasan dumating ang report. Unang pahina. Salcedo Construction. Isang maliit na kumpanyang sumusubok na makakuha ng subcontracting deal sa isa sa mga malalaking proyekto ng De Villa Holdings. Kumunot ang noo ni Rafael. Isang koneksyon sa negosyo. Ito ba ang tinutukoy ni Anton? Ang gamitin si Liana para mapalapit sa kanya? Posible. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, isang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakasulat sa ilalim ng known business affiliates ang pangalan ng kanyang pinakamatinding karibal sa industriya. At sa ilalim ng personal connections, isang pangalan ang tila sinaksak siya sa puso. Isabela Romano, ang kanyang dating nobya. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Si Anton, ang karibal niya, at si Isabela. Hindi ito isang simpleng panggigipit ng isang dating nobyo. Hindi ito isang simpleng panloloko para sa pera. Ito ay isang planadong atake.
Si Anton ay hindi lang gumaganti kay Liana. Ginagamit niya si Liana bilang isang bala. Isang balang nakatutok, hindi lang sa puso ni Liana, kundi sa mismong pundasyon ng kanyang kumpanya at sa pinakamalalim na sugat ng kanyang nakaraan. Naintindihan niya na ngayon. Ang layunin ni Anton ay sirain siya sa dalawang paraan. Wasakin ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng kanyang karibal at wasakin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagtataksil. Gamit si Liana bilang instrumento. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang ugat. Galit kay Anton, galit kay Isabela, at galit sa sarili niya dahil sa isang saglit, pinaniwalaan niyang si Liana ang kalaban. Tumayo siya, puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang makausap si Liana. Kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang pagkakasangkot ng dalaga dito o kung ito man ay isa ring biktima. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Tinahak ang pasilyo patungo sa kwarto ni Liana. Huminto siya sa tapat ng pinto nito at sa katahimikan ng gabi, narinig niya ito. Isang mahinang tunog, isang hikbi. Umiiyak si Liana. Isang parte sa kanya ang gustong kumatok, buksan ang pinto at sabihing naiintindihan na niya. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay nag-aalangan pa rin. Ang imahe ni Isabela ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Isang babala tungkol sa pagtitiwala. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Miguel. "Sir," sabi ng kanyang assistant sa kabilang linya. Ang boses ay apurahan. "May balita pa po ako. I checked the financial records we managed to acquire. May malaking perang pumasok sa account ni Salcedo Construction, 3 buwan na ang nakalipas, galing sa isang offshore account na nakalink sa dati ninyong fiancé." Napapikit si Rafael. Kumpirmado na. "Sir, may balita po ako kay Anton Salcedo at sa dating fiancé ninyo. Mukhang may koneksyon sila." Nakatayo si Rafael sa hallway. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Sa isang banda, ang boses ng katotohanan. Sa kabilang banda, sa likod ng pinto, ang tunog ng nasasaktang puso ni Liana. At sa gitna ng lahat siya, isang lalaking kailangang magdesisyon kung sino ang kanyang paniniwalaan. Ang bawat araw sa penthouse ay parang isang pagsubok. Ang dating tahimik na lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging isang malamig na kulungan. Ang bawat tunog, ang pagpatak ng gripo, ang paglagitik ng kutsara sa plato, ay umalingaw-ngaw. Tila isinisigaw ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Si Sir Rafael ay naging isang multo sa sarili niyang tahanan. Nagkukulong sa opisina, lumalabas lang para kumuha ng tubig o kape. At sa bawat pagkakataon, ang mga mata nito ay tumatagos lang sa kanya na para bang isa siyang kasangkapang walang mukha, walang pangalan. Ang init, kahit na pilit, na nagsimulang mamuo sa pagitan nila sa Batangas ay ganap nang naging yelo. Para kay Liana, ang bawat araw ay isang paghihintay sa hatol. Alam niyang anumang oras ay tatawagin siya nito. Sasabihing, "Liana, kunin mo na ang mga gamit mo. Tapos na ang serbisyo mo dito." Ang pag-iisip pa lang ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang dahilan na hindi niya matanggap. Ayaw niyang maniwala si Sir Rafael sa mga kasinungalingan ni Anton. Ayaw niyang isipin nito na isa siyang manloloko. At si Anton, tila isang demonyong nasisiyahan sa kanyang pagdurusa, ay hindi siya tinitigilan. Ang kanyang luma at dikipad na telepono ay tila naging isang instrumento ng tortiyur. Kamusta na ang prinsesa sa kanyang tore? Pinagsisilbihan ka pa ba ng hari mo? O baka naman nalaman na niyang isa ka lang basahan, hindi niya ito nire-replyan. Ngunit patuloy ang pagdating ng mga mensahe. "Isang tawag ko lang sa mga reporter. Lia, isang tawag lang. Sisikat ka. Katulong, niloko ang mayamang amo para makabayad ng utang.
Magandang headline, hindi ba? Nanginginig na itinago ni Liana ang telepono. Bawat text ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang kumpiyansa. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sala, tumunog ang kanyang telepono. Hindi si Anton. Ang pangalan ni Katrina ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapasigla ang kanyang boses bago sagutin. Kat, kamusta? Ate, eto, super happy. Tinitingnan namin yung mga wedding pictures. Ang ganda-ganda. At alam mo ba? Si nanay, hanggang ngayon, bukang bibig si Kuya Rafael. Masayang kwento ng kapatid niya. Sabi niya, ang bait-bait daw. At ang gwapo. Naku ate, jackpot ka talaga. Napakagatlabi si Liana. Napasandal sa pader. Jackpot. Kung alam lang nila. Kamusta na kayo ni Kuya Rafael, ate? Kailan niyo balak bumalik dito? Excited na si nanay na makita siya ulit. Ang simpleng tanong ay parang isang punyal. Anong isasagot niya? Na hindi na siya tinitingnan ng Kuya Rafael nila? Na baka bukas o sa makalawa ay isa na lang siyang masamang alaala dito? Ah, busy pa kasi siya sa trabaho, Kat. Pagsisinungaling niya. Alam mo na, malaki ang kumpanya. Pero, sige, sasabihin ko sa kanya. Ibababa ko na ha, marami pa akong ginagawa. Mabilis niyang ibinaba ang tawag bago pa man bumigay ang kanyang boses. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang sala, napaupo siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng walang tunog. Pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang maghintay sa isang bagay na tiyak namang darating. Hindi. Hindi na siya maghihintay. Kung tatanggalin man siya, kailangang manggaling iyon sa kanya. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang sabihin ang kanyang panig kahit na walang maniwala. Utang niya iyon sa sarili niya. Utang niya iyon sa tiwalang kahit sandali ay naramdaman niyang ibinigay sa kanya ni Rafael. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Naglakad siya papunta sa opisina ni Sir Rafael. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay isang hakbang palapit sa katapusan. Huminto siya sa tapat ng malaking pinto na gawa sa darkwood. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay tila napakalakas sa katahimikan. Pasok! Narinig niyang sabi ng isang malamig na boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakaupo si Sir Rafael sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagtipa sa kanyang laptop. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. May kailangan ka? Tanong nito. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Sa Sir Rafael, gusto ko po sanang mag-usap tayo. Simula ni Liana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumigil ito sa pagtipa, ngunit hindi pa rin tumitingin. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Tungkol saan? Tungkol po. Tungkol po sa nangyari sa Batangas. Tungkol po kay Anton. Sa wakas, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon, na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Liana ay gusto na niyang tumakbo palabas, ngunit nanatili siya. Sir, alam ko po kung ano ang iniisip ninyo, sabi niya. Pinipiga ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Alam ko pong mukha akong masamang tao, na mukha akong manloloko, pero bumigay na ang kanyang boses. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sir, kung akala ninyo po ginagamit ko kayo, maintindihan ko po. Pero sana malaman ninyo, hindi po ganon. Tumingala siya. Tinitigan ang kanyang amo sa mga mata. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at katapatan sa kanyang kalooban. Sana po kahit papaano, pinaniwalaan ninyo ako.
Ang ang mga salita ay binitawan niya na parang isang huling dasal. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumaloy sa kanyang pisngi. Nakatitig lang si Rafael sa kanya. Ang mukha nito ay nanatiling isang blangkong pader. Hindi mabasa, hindi maabot. Nakatayo si Rafael, hindi gumagalaw. Habang pinapanood, ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Liana. Ang bawat hikbi nito ay parang isang malakas na alon na unti-unting gumigiba sa matataas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sana po, pinaniwalaan ninyo ako. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may buong katapatan at pighati, ay tumama sa kanya ng may kakaibang bigat. Nakita na niya ang mga babaeng umiiyak noon. Ang mga luha ni Isabela, ang kanyang dating nobya, ay laging may kasamang kalkulasyon. Isang sandata para makuha ang gusto nito. Ngunit ang mga luha ni Liana ay iba. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda. Ito ay puro at dalisay na sakit ng isang taong pakiramdam ay tinalikuran na ng buong mundo. At sa sandaling iyon, isang katotohanan ang luminaw sa isip ni Rafael. Si Liana Reyes ay hindi si Isabela Romano. Dahan-dahan siyang umikot sa kanyang mesa, lumapit kay Liana na nakayuko pa rin. Ang mga balikat ay nanginginig. Huminto siya sa mismong harapan nito. "Umupo ka, Liana," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon na wala na ang lamig. Nag-aalangang nag-angat ng tingin si Liana. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagkalito. Iginiyan niya ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa at umupo rin siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hindi bilang amo sa kanyang empleyado, kundi bilang isang tao sa isa pa. "May ikukwento ako sa'yo. Simula niya. Isang dahilan kung bakit mahirap para sa akin ang magtiwala." Huminga siya ng malalim. 3 taon na ang nakalipas, meron akong fiancé. Ang pangalan niya ay Isabela. Akala ko siya na. Akala ko totoo ang lahat. Ngunit isang araw, nalaman ko na lang na niloloko niya ako. Hindi lang sa ibang lalaki, kundi sa karibal ko pa sa negosyo. Pinlano nilang sirain hindi lang ang puso ko, kundi pati ang kumpanyang pinaghirapan ko. Ginamit niya ang tiwala ko para magnakaw ng impormasyon. Ang pagtataksil niya ay halos nagpabagsak sa akin. Nakinig lang si Liana. Ang pag-iyak ay nahinto. Napalitan ng gulat. Nakita ni Rafael ang pag-unawa sa mga mata nito. Kaya nang makita ko ang mga litrato ninyo ni Anton at nang marinig ko ang mga salita niya, bumalik ang lahat. Pag-amin niya, isang kahinaang hindi pa niya kailanman ipinakita sa iba. "Patawarin mo ako kung sa isang saglit pinagdudahan kita." Umiling si Liana. "Naiintindihan ko po, sir. Hindi ito simpleng utang, Liana. Hindi rin ito simpleng paninibugho ng isang dating nobyo," sabi ni Rafael. Kinuha ang folder na ibinigay ni Miguel. Inilatag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. "Tingnan mo." Ipinakita niya kay Liana ang mga dokumento. Ang profile ni Anton Salcedo, ang koneksyon nito sa kanyang karibal, at higit sa lahat, ang financial records na nag-uugnay kay Anton, kay Isabela. Ang Anton na ito ay kasabwat ng dating nobya ko. Paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses ay matigas na ngayon dahil sa galit. Ginagamit kanya, Liana. Ginagamit kanya bilang pain para sirain ako. Gusto niyang isipin ko na isa kang katulad ni Isabela para mawala ako sa focus, para magulo ang isip ko habang sila ng karibal ko ay kumikilos para pabagsakin ang De Villa Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Liana sa pagkabigla. Hindi po. Hindi ko po alam. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinalaman dyan. Alam ko, mabilis na sabi ni Rafael, naniniwala ako sa iyo ngayon. Tumayo siya at lumapit sa bintana.
tinitingnan ang syudad sa ibaba. May dalawa tayong pagpipilian, sabi niya. Lumingon kay Liana. Una, pwede kitang paalisin, bayaran ang utang mo kay Anton, at harapin ko ang problemang ito ng mag-isa para protektahan ka. Nakita niya ang panibagong takot sa mukha ni Liana. O pangalawa, pagpapatuloy niya, pwede kang manatili. Pwede mo akong tulungan. Ikaw ang nakakakilala kay Anton. Ikaw ang nakakaalam kung paano siya mag-isip. Hindi bilang isang taong kailangan kong iligtas, kundi bilang kasangga ko sa laban na ito. Natigilan si Liana. Ang alok ay hindi isang utos mula sa amo. Isa itong imbitasyon, isang panukala ng isang alyansa. Dahan-dahang tumayo si Liana, ang kanyang mga mata. Kahit namumugto, ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap ng determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Ito ang Liana na gusto niyang makita. Maupo ka ulit. Simulan nating pagplanuhan kung paano natin siya babaliktarin. Sa sumunod na oras, ang opisina ay naging kanilang war room. Nagtanong si Rafael at sumagot si Liana. Bawat detalye tungkol sa ugali ni Anton, sa kanyang mga kahinaan, sa kanyang mga nakasanayan, ay mahalaga. Habang pinapanood ni Rafael si Liana na magsalita ng may talino at tapang, unti-unti niyang napagtanto na ang nararamdaman niya para dito ay hindi na simpleng awa o responsibilidad. Humahanga siya sa katatagan nito. At sa isang sulok ng kanyang puso, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon ang nagsisimulang mamukadkad. Nang matapos silang magplano, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng mga nakaraang araw, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Inabot ni Rafael ang kamay ni Liana na nakapatong sa mesa. Nagulat ito, ngunit hindi naman binawi ang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang balat nito ay mas magaspang kaysa kay Isabela, isang paalala ng buhay na pinagdaanan nito. Ngunit para kay Rafael, ang hawak na yon ay mas totoo, mas matatag. Tumingin siya sa mga mata nito. Kaya natin, Tulia, hindi ka mag-isa. Napatingin si Liana sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay sa mukha niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiting puno ng bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang dalawa na meron silang kakampi. Hindi nila alam na sa kabilang banda ng syudad, si Anton Salcedo ay mayroon ng ginawang hakbang. Isang hakbang na magdadala ng isang trahedyang hindi nila inaasahan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang bagong enerhiya. Ang alyansang nabuo sa pagitan ni Liana at Rafael ay nagbigay sa penthouse ng isang pakiramdam ng misyon. Sa umaga, si Liana ay ang karaniwang masipag na kasambahay. Ngunit pagsapit ng gabi, ang opisina ni Rafael ay nagiging sentro ng kanilang mga plano. Sa tulong ni Liana, natukoy nila ang mga potensyal na kahinaan ni Anton. Ang pagkahilig nito sa pagsusugal, ang pagiging mayabang, at palaging gustong magpasikat. Gamit ang impormasyong ito, nagsimulang kumilos si Rafael sa likod ng mga eksena, naglalatag ng isang bitag na hindi mapapansin ni Anton. Isang gabi, habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Liana. Si Katrina. Ate, may ipapadala ako sa iyong picture. Tumingin ka sa social media. Masiglang sabi ng kapatid niya. Nang buksan ni Liana ang kanyang account, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isa sa mga kuha sa kasal, kung saan nakatingin si Rafael sa kanya habang siya'y tumatawa. Ang caption ni Katrina, "So happy for my ate and my future brother-in-law. Bagay na bagay. Hasha bata. Love is in the air." Nakakainis ka, Kat. Bakit mo pinost yan? Sabi ni Liana, ngunit hindi niya mapigilang mapangiti. Bakit naman hindi? Ang sweet niyo kaya.
Sige na, bye Nina. Nang ibaba niya ang tawag, nakita niyang nakatingin din si Rafael sa litrato mula sa screen ng kanyang sariling telepono. Bagay na bagay. Basa ni Rafael sa caption. Isang bahagyang nakangiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin ito kay Liana. Ano sa tingin mo? Namula si Liana at nag-iwas ng tingin. Pagpapanggap lang po yan, sir. Lia, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing. Hindi na, sir. Rafael. Ang mga sandaling iyon, ang mga maliliit na koneksyon, ang nagbigay pag-asa kay Liana. Pakiramdam niya ay kaya nilang harapin ang lahat. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Hindi niya alam na ang pakiramdam ng kaligtasan ay isang ilusyon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Liana, isang bagyo ang tahimik na namumuo sa digital na mundo. Si Anton Salcedo, na naramdamang nasusukol na siya sa mga galaw ni Rafael sa negosyo, ay nagpasya ng gamitin ang kanyang huling, pinakamaruming alas. Nagising si Liana sa tunog ng isang malakas na katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang magaan na katok. Ito ay apurahan at malakas. Liana, buksan mo ang pinto! Boses ni Rafael. Puno ng tensyon. Nagmamadali siyang bumangon. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Anong nangyayari? Pagbukas niya ng pinto, isang Rafael na hindi pa niya nakikita ang bumungad sa kanya. Ang buhok nito ay magulo. Ang mukha ay galit at ang mga mata ay nag-aalab. Tingnan mo ito, sabi nito, hindi man lang bumati, at iniabot sa kanya ang isang tablet. Nanginginig na kinuha ni Liana ang tablet. Ang nakita niya ay isang article mula sa isang sikat na online gossip site. Ang headline ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. From rags to riches, ang madilim na lihim ng kasambahay na bumihag sa puso ng bilyonaryong si Rafael de Villa. Sa ilalim ng headline ay ang litratong pinost ni Katrina, ngunit sa tabi nito, ang mga litrato nila ni Anton na magkasama na kinuha mula sa folder. At sa ilalim, mga kopya ng kasulatan ng utang ng kanyang pamilya. Ang article ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Isinalaysay nito ang isang kwento ng isang desperadang babae. Siya, na planadong pumasok sa De Villa household para akitin ang amo nitong mayaman at malungkot. Ginamit daw niya ang kanyang kaawa-awang kwento para makuha ang simpatya nito para lang bayaran ang malaking utang na iniwan sa kanya ng kanyang sugar daddy, si Anton. Hindi totoo yan. Bulong ni Liana, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nag-scroll siya pababa at ang nakita niya ay mas masahol pa ang comment section. Gold digger! Kawawang Rafael de Villa, naloko na naman. Dapat sa mga ganyang babae, tinuturuan ng leksyon. Nakakahiya sa pamilya niya sa Batangas. Ang huling komento ang nagpaguho sa kanya. Ang pamilya niya, ang nanay niya. Si Katrina, makikita nila ito. Ang kahihiyang pilit niyang iniiwasan ay nangyari na. Sa paraang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Binitawan niya ang tablet na parang napaso. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Napatingin siya kay Rafael, naghahanap ng kahit anong bahid ng paniniwala ng alyansang kanilang binuo. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang nagdidilim. Sinabi ko sa iyo, Lia, ginagamit ka niya. Sabi ni Rafael, ang boses ay mababa at puno ng galit na hindi para sa kanya, kundi para kay Anton. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at isang babaeng elegante, may awtoridad at may mga matang kasing lamig ng kay Rafael ang lumabas. Si Doña Elvira de Villa ang ina ni Rafael. Rafael Alejandro, tawag nito. Ang tingin ay dumaan lang kay Liana na parang dumi. Ano ang ibig sabihin ng eskandalong ito? Ang pangalan ng pamilya natin, ang kumpanya, dahil sa isang katulong. Ma'am, please. Huwag mo akong i-please, Rafael.
Paalisin mo ang babaeng yan. Ngayon din, bago pa niya tuluyang sirain ang lahat ng pinaghihirapan ng ama mo. Ang mga salita ng ginang ay tumusok kay Liana ng mas malalim pa kaysa sa mga komento online. Katulong, sirain. Tumingin siya kay Rafael na ngayon ay nasa gitna ng kanyang ina at ng krisis sa kumpanya. Nakita niya ang gulo sa mukha nito, ang galit, ang pressure, at naintindihan niya. Siya ang problema. Siya ang gulo. Siya ang iskandalo. Ang pangakong hindi ka mag-isa ay parang isang malayong panaginip. Habang nagtatalo ang mag-ina, tahimik na tumalikod si Liana. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang maliit na bag, at isinilid ang iilang damit na pag-aari niya talaga. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Sir Rafael, patawad po. Patawad kung nadamay pa kayo sa gulo ng buhay ko. Hindi ko po sinasadya. Tama po ang mami ninyo. Ako po ang problema. Aalis na po ako para hindi na kayo lalong masira. Salamat po sa lahat. Kahit sandali, ipinaramdam ninyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Pero siguro, may mga taong tulad ko na sadyang ipinanganak para maging mag-isa. Huwag na po ninyo akong hanapin. Liana, inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Walang ingay. Lumabas siya ng kanyang silid, dumaan sa likod ng nagtatalong mag-ina, at tinungo ang service exit. Habang naglalakad siya sa malamig na pasilyo, palayo sa lahat, isang desisyon lang ang nasa isip niya. Uuwi siya. Uuwi siya sa Batangas, ngunit hindi para magtago, kundi para harapin ang kahihiyan. Paglabas niya ng gusali, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang puso. Basang-basa, walang direksyon, nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa dilim. Lahat ay nawala. Sa penthouse, natapos na ang sigawan. Pumasok si Rafael sa silid ni Liana. Lia? Walang sagot. Ang nakita lang niya ay ang kama na walang tao at ang isang basang piraso ng papel sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ito. Binasa. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Napakuyom ang kanyang kamao at sa isang sigaw ng galit at pagkadismaya, ginusot niya ang sulat. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya. Nasaan na ang mahal mo, Mr. De Villa? Boses ni Anton. Puno ng pagtatagumpay. Tila naglaho na sa hangin, kasama ng tiwala mo. Tumingin si Rafael sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa syudad. Pakiramdam niya, ang ulan na yon ay nasa loob din ng kanyang puso. Nawala na si Liana at sa pagkakataong ito, kasalanan niya. Ang tawag mula kay Anton ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Rafael. Sa halip na panghinaan ng loob, isang malamig at mapanganib na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkadismaya. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng tunay na laban. Miguel? Sabi niya sa telepono, ilang minuto matapos ang tawag ni Anton. I-trace mo ang lahat ng bus na umalis papuntang Batangas simula hating gabi. At ihanda mo ang lahat ng ebidensya na hawak natin laban kay Salcedo. Iset mo ang board meeting bukas ng hapon. Tiyakin mong darating si Anton Salcedo. Sabihin mong yon na ang final deliberation para sa kontrata. Habang kumikilos ang kanyang mga tauhan, isang tao lang ang nasa isip niya, si Liana. Tinawagan niya ang numero ni Katrina. Kuya Rafael? Sagot ng nag-aalalang boses sa kabilang linya. Nakita niyo na po ba si ate? Tumawag po siya kaninang madaling araw. Umiiyak. Sabi niya uuwi na raw siya. Nakita na po namin yung mga nasa internet. Hindi po kami naniniwala doon, Kuya Rafael. Gumaan ang pakiramdam ni Rafael. Mabuti naman, Katrina. Nakarating na ba siya dyan? Wala pa po, kuya. Nag-aalala na po kami ni nanay. Huwag kayong mag-alala. Darating siya. Kapag dumating siya, pakisabi sa kanya, kailangan ko siya. Pakisabi, huwag siyang susuko. Ang laban na ito
ay para sa aming dalawa. Sa Batangas, dumating si Liana sa kanilang bahay na basang-basa, maputla, at parang isang basahan. Ngunit sa halip na sermon o paghuhusga, isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina at kapatid ang sumalubong sa kanya. "Anak, anong nangyari?" Tanong ni Aling Elena habang pinupunasan ang kanyang buhok. "Nay, patawad po. Nakakahiya." Hikbi ni Liana. "Shh! Walang dapat ikahiya," sabi ni Katrina. Ipinapakita ang telepono. "Hindi kami naniniwala sa mga kasinungalingang ito. Kilala ka namin, ate. Alam naming hindi mo kayang manloko ng kapwa." Ang suporta ng kanyang pamilya ay parang isang balsamong humilom sa kanyang mga sugat. Ngunit ang sakit ng pag-alis, ang pag-iwan kay Rafael sa gitna ng gulo, ay nanatili. Pakiramdam niya ay isa siyang duwag. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Katrina. Si Rafael. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinigay ni Katrina ang telepono kay Liana. "Lia," narinig niya ang boses ni Rafael, malalim at seryoso. "Kailangan kita dito, mamayang hapon." "Pero sir, dinadamay ko lang kayo. Ako po ang problema." "Hindi, Lia," putol nito. "Ikaw ang solusyon. Ikaw ang nawawalang piraso para matapos na to. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa atin. Magtiwala ka sa atin." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangako, isang imbitasyon. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid, na kapwa nakangiti sa kanya, nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim. "Sige po, pupunta ako." Kinahapunan, sa engranding boardroom ng De Villa Holdings, ang tensyon ay halos nahihipo. Naroon ang mga board members, ang mga abogado ng kumpanya, at sa gitna ng lahat, si Anton Salcedo, nakangisi, puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Pumasok si Rafael, kalmado at formal sa kanyang business suit. "Magandang hapon sa inyong lahat. Simulan na natin." Nagsimulang magpresenta si Anton ng kanyang proposal. Mahusay, detalyado, at kapani-paniwala. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang ang atensyon ni Rafael ay wala sa kanya, kundi sa pinto sa likuran. "Magaling na presentasyon, Mr. Salcedo," sabi ni Rafael nang matapos si Anton. "Talagang kahanga-hanga. Ngunit bago tayo magdesisyon, mayroon lang akong isang tanong." Tumayo si Rafael. "Paano namin mapagkakatiwalaan ang isang kontrata sa isang taong ang pundasyon ng kanyang karakter ay binuo sa paninira at kasinungalingan?" Nawala ang namong ngiti ni Anton. "Anong ibig mong sabihin, De Villa?" "Ang ibig kong sabihin ay ito," sabi ni Rafael, at sa isang senyas sa kanyang assistant, isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Ang lumabas ay ang article na sumira kay Liana. "Pamilyar ka ba dito, Mr. Salcedo?" "Isang public issue. Wala akong kinalaman dyan." "Talaga ba?" tanong ni Rafael. Muling nagbago ang screen. Ngayon, mga financial records na ang nakalagay. Ang pagpasok ng malaking halaga sa account ni Salcedo mula sa isang offshore account. At sa tabi nito, ang litrato ni Isabella Romano. Ang offshore account na ito ay pagmamay-ari ni Miss Isabella Romano, ang aking dating nobya, na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa corporate espionage. Paliwanag ni Rafael sa mga board members. "Tila malaki ang naging investment niya sa iyong kumpanya, Mr. Salcedo. Siguro para masigurong makuha mo ang kontratang ito at para tulungan kang sirain ako sa personal na paraan." Namutla si Anton. "That's absurd. Gawa-gawa lang yan." "Kung gayon, marahil ay gawa-gawa ko lang din ito." Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Liana. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at basang-basa. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay maayos. At ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa ng sakit, ay puno ng tapang. Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon.
Tumayo siya sa tabi ni Rafael. Natigilan si Anton, hindi makapaniwala. Liliana, anong, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Liliana, isang ngangiting walang takot. Nandito ako para itama ang mga kasinungalingan mo, Anton. Sa huling pagkakataon, nag-flicker ang screen. Ngayon, isang audio file na ang nakahanda. Bago tayo magpatuloy, sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Anton na parang isang agila sa kanyang biktima. Pakinggan muna natin ang isang maikling pag-uusap. Pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Anton Salcedo, mayabang at malinaw. Oo, ako ang nagpakalat noon. Ano ngayon? Deserve niya yon. At si De Villa? Tanga siya. Kung maniniwala siyang may gusto sa kanya ang isang katulong. Ginawa ko yon para makuha ang kontrata at para ipakita sa kanilang lahat na hindi ako pwedeng tapak-tapakan lang. Ang boses sa recording ay mula sa isang tawag na ginawa ni Anton sa isang kasabwat. Isang tawag na na-intercept at na-record ng security team ni Rafael. Sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Anton Salcedo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Nakatitig siya kay Rafael at Liana na ngayon ay magkatabing nakatayo, isang nagkakaisang puwersa. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Tapos na ang laro. Ang pag-amin na narinig mula sa recording ay parang isang final na hatol. Walang nagawa si Anton, kundi mapayuko habang papalapit sa kanya ang mga security personnel ng gusali. Kasama ang 2 pulis na tahimik na pumasok sa silid. Ang kanyang pagkatalo ay kumpleto at kahiya-hiya. Habang dinadaan siya palabas ng boardroom, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Nakatutok kay Liana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Liana. Tinugunan niya ang tingin ni Anton ng may halong awa at katatagan, bago ito tuluyang maglaho sa kanyang buhay. Nang matapos ang komosyon, hinarap ni Rafael ang mga board members na halatang nabigla sa mga pangyayari. Mga Ginoo, humihingi ako ng paumanhin sa kaguluhang ito, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado na muli. At nais ko ring linawin ang isang bagay. Naglakad siya palapit kay Liana at tumayo sa tabi nito. Hinawakan ang kamay nito sa harap ng lahat. Ang babaeng ito, si Miss Liana Reyes, ay hindi isang biktima na kailangan kong iligtas. Siya ay isang matapang na tao na naging biktima ng mga pangyayari. At higit sa lahat, siya ang babaeng mahal ko. Isang kolektibong pagkabigla ang maririnig sa silid. Ngunit si Liana, ang tanging narinig lang ay ang huling mga salita. Ang babaeng mahal ko. Napatingin siya kay Rafael. Ang puso niya'y tila gustong sumabog sa halo-halong emosyon ng gulat, saya at pag-asa. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Anton Salcedo at ang koneksyon nito sa corporate espionage case ni Isabela Romano ang laman ng business news. Kasabay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang De Villa Holdings. Nililinis ang pangalan ni Liana at pinupuri ang katapangan nito. Ang mga dating mapanghusgang komento online ay unti-unting napalitan ng mga salita ng suporta at paghanga. Sa penthouse, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Doña Elvira de Villa. Sinalubong siya ni Liana nang may kaba. Magandang araw po, ma'am. Tinitigan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dating paghamak sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng pagtataka at pag-aalinlangan. Nasaan si Rafael? Tanong nito. Ang boses ay formal pa rin. Nasa opisina po, ma'am. Tatawagin ko lang po. Huwag na.
Pigil ni Doña Elvira. Ikaw ang gusto kong makausap. Naupo ang ginang sa sofa at si Liana ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan na para bang naghihintay ng sentensya. Nakita ko ang nangyari kahapon sa balita, simula ni Doña Elvira, at narinig ko ang sinabi ng anak ko, hindi ako bulag, Hija. Nakita ko kung paano kanya ipinagtanggol. Nakita ko kung paano bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita mula pa noong sirain siya ni Isabela. Huminga ito ng malalim. Inaamin ko, hinusgahan kita. Para sa isang ina, ang kaligayahan at seguridad ng kanyang anak ang pinakamahalaga. At sa mundong ito, marami ang mapanlinlang. Tumingin ito ng diretso kay Liana. Pero marahil, nagkamali ako sa'yo. Hindi ito isang buong paghingi ng tawad. Ngunit para kay Liana, sapat na yon. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Elvira na lang, sabi ng ginang. Isang bahagyang paglambot ang maririnig sa kanyang tono. Ang gusto ko lang sabihin, alagaan mo ang anak ko. Mukhang kailangan kanya. Pag-alis ni Doña Elvira, nakahinga ng maluwag si Liana. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Maya-maya, dumating si Rafael. May dalang isang sobre. Para sa'yo, sabi nito. Nang buksan ni Liana, nakita niya ang isang bank statement. Ang pangalan niya ang nakalagay. At sa ilalim ng account balance, isang halagang sapat para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at magsimula ng panibagong buhay. Sir, Rafael, hindi ko po ito matatanggap, sabi niya. Pilit na isinasauli ang sobre. Sobra-sobra na po ito. Hindi kinuha ni Rafael ang sobre. Sa halip, kinuha nito ang kanyang mga kamay. Hindi yan bayad, Lia. Tulong yan. Hayaan mo akong tulungan ka, gaya ng pagtulong mo sa akin na magtiwala ulit. Pero, walang pero, sabi ni Rafael. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang likod ng kanyang palad. Isipin mo na lang na advance payment ito para sa serbisyo mo bilang kasama ko sa buhay. Napatingin si Liliana sa mga mata nito. Nakita niya roon ang sinseridad, ang pagmamahal, na kanina lang ay ipinahayag nito sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod ay tila naglaho na palitan ng isang mainit at nag-uumapaw na kaligayahan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Salamat. Bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa emosyon. Naramdaman niya ang mga braso ni Rafael na yumakap pabalik sa kanya. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang buhok. Ako ang dapat magpasalamat, Lia. Ikaw ang nagbalik sa akin. Nananatili silang magkayakap sa gitna ng sala, sa sinag ng papalubog na araw. Ang dating malamig na penthouse ay puno na ngayon ng init. Ang kanilang pagpapanggap ay tapos na. Ang kanilang paglalakbay bilang magkasangga ay tapos na rin. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Ngunit bago yon, may isang huling tanong si Liana. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin kay Rafael. Sir Rafael, bakit po? Hindi niya tinatanong kung bakit siya tinulungan sa pera. Tinatanong niya kung bakit siya. Isang simpleng katulong, isang babaeng mula sa ibang mundo. Ngumiti si Rafael, isang nangiting puno ng pagmamahal at pag-unawa. Inalis nito ang isang takas na hibla ng buhok sa kanyang mukha. Dahil ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala ulit. Dahil ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Sagot nito. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay nangungusap. Dahil sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ikaw ang naging pinakatotoong bagay sa buhay ko. At sa mga salitang iyon, alam na ni Liana na nakauwi na siya. Ngunit ang tanong ay nananatili sa kanyang isipan. Paano nila haharapin ang bukas? Ang isang bilyonaryo at isang simpleng babae. Sapat na ba ang pag-ibig para pagtagpuin ang dalawang magkaibang mundo? Ang katahimikan sa penthouse ni Rafael ay nagbago. Hindi na ito ang malamig
at malungkot na katahimikan na dati niyang hinahanap. Ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng init, isang kapayapaang may kasamang presensya. Madalas, nahuhuli niya ang kanyang sariling nakangiti habang pinapanood si Liana na nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe o habang naririnig ang mahina nitong pag-awit mula sa kusina. Ang bawat sulok ng malapalasyong tahanan na dati nagsisilbing paalala ng kanyang pag-iisa ay unti-unti nang nagiging isang tunay na tahanan. Ngunit alam ni Rafael na ang kanilang munting paraiso ay hindi pa kumpleto. Ang pag-ibig na namumuo sa pagitan nila ay kailangan pang harapin ang huling pagsubok, ang kanyang mundo. Isang umaga, habang nagkakape sila, inilapag niya ang isang makapal at eleganteng imbitasyon sa mesa. "May pupuntahan tayo sa Sabado," sabi niya. Kinuha ito ni Liana. Annual charity gala ng De Villa Foundation. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Sir, Rafael, ito po yung pinakamalaking event ng kumpanya ninyo, hindi po ba? Napanood ko po ito dati sa TV. Lahat po ng mayayaman at sikat nandoon." "Exactly," sabi ni Rafael. Hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. "At gusto kong ikaw ang kasama ko." Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Liana. "Pero, hindi ako bagay doon. Isa kang ano, Lia?" Putol niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit matatag. "Isa kang matapang na babae, isang matalinong kasama. At higit sa lahat, ikaw ang babaeng mahal ko. Panahon na para ipakita sa lahat kung gaano ako ka-proud sa'yo." Pagsapit ng gabi ng gala, habang pababa si Liana sa grand staircase ng penthouse, suot ang isang simple, ngunit napakagandang midnight blue na gown na pinili nila ng magkasama na patigil sa paghinga si Rafael. Hindi dahil sa damit o sa alahas, kundi dahil sa liwanag sa mga mata nito, isang liwanag ng kumpiyansang pinagtulungan nilang buuin. Pagdating nila sa ballroom ng hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Naramdaman ni Rafael ang paghigpit ng hawak ni Liana sa kanyang braso. Narinig niya ang mga bubuyog ng bulungan na nagsisimulang umugong, ang mga mapanuring tingin ng mga matatandang sosyalera, ang mga mapanuksong ng ngiti ng kanyang mga kakilala. Para silang mga lobo na nakaamoy ng bagong biktima. "Hayaan mo sila," bulong niya kay Liana. "Ngayong gabi, tayo ang bida." Ipinakilala niya si Liana sa lahat ng may buong pagmamalaki. "This is Liana Reyes, my partner." Walang pag-aalinlangan, walang paghingi ng paumanhin. Sa kalagitnaan ng gabi, nilapitan sila ng isa sa kanyang mga datihang kaibigan, si Javier, isang investment banker na kasing arogante ng kanyang mamahaling relos. "Raf, my man, long time no see," bati nito, bago tumingin kay Liana mula ulo hanggang paa. "And you must be Liana. I've read about you." Ang tono nito ay tila matamis, ngunit may nakatagong lason. "So, saan mo natagpuan itong si Liana, Raf?" Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang ulo, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalamigan. Ngumiti siya. "Natagpuan ko siya sa lugar kung saan ko rin natagpuang muli ang sarili ko, Javier. Sa lugar kung saan ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa yaman." Natigilan si Javier, hindi inaasahan ang sagot, ngunit si Liana ang nagpatuloy. "Magandang gabi po, Mr. Javier," sabi ni Liana. Ang boses ay magalang ngunit hindi nagpapakita ng takot. "Natuwa po akong makilala kayo." Sa halip na talikuran, si Liana pa ang nagbukas ng isang bagong usapan. Napansin niya ang isang display tungkol sa beneficiary ng charity, isang proyekto para sa marine conservation sa Batangas. "Alam niyo po ba," simula ni Liana, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang sigla. "Sa amin po sa Batangas, ang dagat po ang buhay namin. Pero dahil po sa mga maling paraan ng pangingisda at polusyon, unti-unti na pong nasisira ang mga coral reef.
Kaya po ang isang proyektong tulad nito, nagpatuloy si Liana sa pagsasalita, hindi tungkol sa mga teknikal na bagay na nababasa sa libro, kundi tungkol sa mga totoong karanasan ng mga mangingisda, sa mga kwento ng kanyang lolo, sa pag-asa ng kanilang komunidad. Ang kanyang pagsasalita ay puno ng puso at dunong na hindi matututunan sa mga business school. Ang mga tao sa paligid nila, kasama na si Javier, ay natahimik at nakinig. Pinanood lang siya ni Rafael. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa paghanga. Ito ang tunay na Liana. Hindi kailangan ng mamahaling damit para lumabas ang kanyang ganda. Hindi kailangan ng yaman para ipakita ang kanyang halaga. Siya ay sapat. Sobra, sobra pa. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ni Liana, isinakay siya ni Rafael sa kotse. Ngunit hindi sila bumalik sa penthouse. Tinahak nila ang daan, pabalik sa timog, pabalik sa Batangas. Huminto sila sa tapat ng bahay ni Liana, kung saan naghihintay na ang kanyang buong pamilya. At kasama nila si Doña Elvira na pinakiusapan ni Rafael na sumama. Sa harap ng lahat, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan nagsimula ang kanilang pagpapanggap, lumuhod si Rafael sa harap ni Liana. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, isang singsing na may simple ngunit napakatingkad na diamante. Lia, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Dito, sa harap ng pamilya mo, sa lugar kung saan ko unang nakita ang tunay na ikaw. Gusto kong itanong. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno na ngayon ng luha ng kaligayahan. Liana Reyes, simula sa pagpapanggap hanggang sa pagharap sa unos, at ngayon, sa simula ng ating bukas. Hindi ko na kaya ang buhay na wala ka. Mahal kita. Will you be my wife? Humikbi si Liana, hindi makapagsalita. Isang masayang sigawan ang narinig mula sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa mga kaibigan. Alam niya ang sagot sa kanyang puso. Ngunit bago siya sumagot, ang kanyang mga mata ay napadpad sa huling tao sa grupo, sa ina ni Rafael. Isang maliit na kislap ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang huling tanong kung ang lahat ba ay tunay ng katanggap-tanggap. Ang buong mundo ni Liana ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging umiral na lang ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang singsing na kumikinang sa ilalim ng araw. At ang tanong na nagbago sa lahat, ang mga masayang sigaw ng kanyang pamilya ay parang isang malayong alingawngaw. Isang sagot na lang ang hinihintay ng lahat. Isang sagot na buong-buo ng isinisigaw ng kanyang puso. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang figura sa gilid. Si Doña Elvira. Ang huling piraso ng pag-aalinlangan. Ang huling pader na kailangang magiba. Tila naintindihan ng ginang ang tahimik niyang tanong. Sa isang iglap, ang dating malamig at mapanuring ekspresyon ni Doña Elvira ay naglaho. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting puno ng pagtanggap. Dahan-dahan itong tumango sa kanya. Isang kilos na nagsasabing, "Oo, anak, karapat-dapat ka." Sa sandaling iyon, ang huling bigat sa puso ni Liana ay ganap nang nawala. Ang mga luha na kanina pa namumuo ay bumagsak na. Ngunit hindi na ito mga luha ng takot o sakit. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan at pasasalamat. Tumingin siyang muli kay Rafael, sa lalaking minahal niya sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sa lalaking nagtiwala sa kanya noong lahat ay nagdududa. Oo, bulong niya. Ang boses ay basag, ngunit malinaw. Oh, Rafael, yes! Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumabog sa kanilang paligid. Ngunit ang tanging nakita at narinig lang ni Liana ay si Rafael. Ang nangiti nito ay tila mas maliwanag pa sa araw. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Isang perpektong sukat at tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Habang umiikot sila
Sa yakap na yon, ibinulong ni Liana sa kanyang tainga. Mahal na mahal kita. Ang salitang oo mula sa mga labi ni Liana ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Rafael sa buong buhay niya. Ang pakiramdam ng pagyakap dito, ng pag-amoy, sa pamilyar na bango ng kanyang buhok, ay ang pakiramdam ng pag-uwi. Tapos na ang paghahanap. Tapos na ang pag-iisa. Pwede sana silang magpakasal sa isang engrandeng katedral sa Maynila. Pwede siyang mag-imbita ng libu-libong bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, mga sikat na personalidad. Pwede sana siyang gumastos ng milyon-milyon para sa pinakamarangyang kasal ng taon. Ngunit hindi iyon ang kwento nila. Ang kwento nila ay hindi tungkol sa yaman o sa karangyaan. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa simpleng buhay, at sa pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Kaya't isang buwan ang lumipas sa isang maliit na simbahan sa Batangas na gawa sa bato at napapaligiran ng mga puno ng kalachuchi. Naganap ang kanilang kasal. Simple, taimtim, at puno ng pagmamahal. Ang mga bisita ay ang pamilya ni Liana, ang ina ni Rafael, at iilang malalapit na kaibigan. Ang reception ay ginanap sa mismong hardin kung saan unang nagpakita ng kasinungalingan si Anton. Ngayon, ang lugar na yon ay pinupuno nila ng katotohanan. Habang naglalakad si Liana sa aisle, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Naramdaman ni Rafael na tila lahat ng hangin ay nawala sa kanyang baga. Ito ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling buksan ang kanyang puso. Ito ang kanyang pahinga, ang kanyang tahanan. Nang sila'y magkaharap na sa altar, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa unang hilera, may panyong hawak sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang nasa labi. Sa tabi nito ay si Aling Elena na parehong umiiyak sa tuwa. Ang dalawang ina, mula sa dalawang magkaibang mundo, ay nagkakaisa sa kaligayahan para sa kanilang mga anak. Ang mga sumunod na taon ay naging isang testimonya sa kanilang pagmamahalan. Hindi iniwan ni Liana ang kanyang pagiging simple at hindi rin tinalikuran ni Rafael ang kanyang mga responsibilidad. Sa halip, pinag-isa nila ang kanilang mga mundo. Tuwing weekdays, si Rafael de Villa ay ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa kanyang tabi ay palaging naroon si Liana, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang kanyang pinakamatalinong tagapayo at pinakamatatag na suporta. Sa tulong ni Rafael, nakapagtapos si Liana ng kursong business management at ang kanyang natural na talino at pag-unawa sa mga tao ay naging isang malaking asset sa kumpanya. Ngunit pagsapit ng weekend, iniiwan nila ang ingay ng Makati. Umuuwi sila sa Batangas sa isang bagong bahay na ipinatayo nila hindi kalayuan sa pamilya ni Liana, isang bahay na may malaking hardin at tanawang dagat. Doon, si Sir Rafael ay nagiging Kuya Raf lang na nakikipagkwentuhan sa mga mangingisda, habang si Liana naman ay abala sa pag-aalaga sa kanyang mga tanim at sa pagpapatakbo ng isang maliit na foundation na tinayo nila para sa edukasyon ng mga bata sa kanilang bayan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, magkatabi silang nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang mga alon. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga hamon pa ring dumarating. Ngunit hanggat magkasama sila, alam nilang kaya nilang harapin ang lahat. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Liana. Ang mga daliri nila ay nagkayakap na parang matagal nang magkakilala. Ipinatong ni Liana ang kanyang ulo sa balikat nito, nakahanap ng pamilyar na kapayapaan. Salamat, Lia. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ngumiti si Liana, pumikit, at dinama ang hangin mula sa dagat. Hindi na niya kailangang sumagot. Sa init ng pagkakayakap ng mga kamay nila at sa sabay na tibok ng kanilang mga puso, alam niyang nahanap na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang penthouse sa Makati,
o sa isang simpleng bahay sa Batangas. Ang tahanan niya ay nasa piling ng lalaking nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi direkta sa puso. Sa pagtatapos ng kwento ni na Rafael Alejandro de Villa at Liana Reyes, malinaw na ipinakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa yaman, katayuan o apelido. Ang mga panlilinlang at masasamang balak ni Anton ay tuluyang nabigo. Pinapatunayan na ang kasamaan ay may hangganan at ang katotohanan ay laging may daang lilitaw. Samantala, ang kabutihang loob, pagtitiwala at sakripisyo ni na Rafael at Liana ang siyang ginantimpalaan ng isang pag-ibig na totoo at matatag. Mula sa isang kasunduang puno ng pag-aalinlangan, natutunan nilang muling magtiwala, magmahal at maniwala. Hindi lamang sa isa't isa, kundi pati sa sarili nila. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pag-ibig na tapat ay may kapangyarihang paghilumin ang sugat ng nakaraan at wasakin ang pader ng diskriminasyon. Ikaw, naniniwala ka pa rin ba na posible ang ganitong klaseng pag-ibig sa totoong buhay? O may karanasan ka bang nagpapatunay na ang puso ay hindi pumipili ng estado? At bago tayo magtapos, nais kitang kamustahin. Kumusta ka ngayon? At may pinagdaraanan ka bang nais mong ilabas? Nandito ang channel na ito para sa'yo, handang makinig at umunawa.